Okay, diretso na tayo sa tanong na nasa sentro talaga siguro ng Kristyanismo. Bakit kailangan maging tao ang Diyos? Mukhang simpleng tanong, pero ang bigat niyan. May mga binigay kang sulatin sa amin at ang misyon natin ngayon ay himayin talaga kung ano ang sinasabi ng mga ito. Sige, simulan na natin. Ang laging lumalabas kasi sa mga tekstong ito, 'di ba, ay yung ideya na ang pagiging tao ni Jesus, hindi lang siya side story. Ito raw yung pinakasusi sa lahat. Susi sa krus, susi sa pag-unawa sa ating mga kahinaan, at sa huli, susi sa tagumpay laban sa isang bagay na kinatatakutan nating lahat, ang kamatayan. Parang master key. Okay, so ang pundasyon ng argumento sa mga sulating ito ay yung krus. Malinaw na sinasabi dito na ang plano raw ng Diyos ay hatulan ng kasalanan dito mismo sa mundo natin, sa loob ng ating kasaysayan, ng ating realidad, hindi sa isang malayong spiritual realm, kundi dito. Dito kung saan nangyayari lahat ng sakit. Dito nagiging kamangha-mangha yung buong kwento. Sinasabi sa mga teksto na dahil naging tao, dugo't laman, ang ikalawang persona ng Diyos si Jesus. Kaya lang niya napasa ng krus. Kaya niya nagawang harapin yung hatol sa paraang, alam mo yung konkreto. Pisikal, nakikita natin. Teka, bakit ganun kahalaga yun? Ibig sabihin, hindi pwedeng nagpakita lang siya bilang isang makapangyarihang anghel o isang apparition at sabihin, okay, absuelto na kayo. Bakit kailangan pa dumaan sa buong proseso ng pagiging tao? Magandang tanong yan. Kasi ayon sa lohika ng mga sulatin ito, ang hustisya para sa sangkatauhan ay kailangang isagawa sa loob mismo ng sangkatauhan. Kung isang anghel yung namatay para sa atin, parang ambasador lang na namatay para sa ibang bansa, hindi personal, di ba? Sinasabi dito na ang buong istruktura ng paglikha ay dinisenyo para ang solusyon sa problema nito ay manggaling din sa loob. Parang isang malaking plano na ang huling pyesa ay dapat isang tao na Diyos din. Kailangan siyang maging bahagi ng sistema para maayos yung sistema mula sa loob. Okay, gets. So, kailangan siyang maging tao para sa krus. Parang maging lehitimo, kumbaga. Pero may isa pang anggulo rito, no? Yung pagiging, tagapamagitan? Or dakilang saserdote ayon sa mga teksto. Dito siya nagiging mas personal para sa atin. Araw na karanasan. Ang konsepto ng dakilang saserdote ay isang tulay. Sa pagiging tao ni Jesus, naging perfecto siyang tulay. Kasi siya ay pareho, di ba? Lubos na Diyos at lubos na tao. Okay, gets ko na. Para sa atin yun. Para maramdaman natin na may nakakaintindi. Pero, hindi ba parang medyo inefficient para sa isang omniscient na Diyos na dumaan sa ganong proseso para lang mag-demonstrate? Alam naman niya, in the first place, lahat ng nararamdaman natin, di ba? Bilang manilikha, alam niya bawat detalye. Bakit kailangan pa ng actual experience? Napakagandang punto niyan at nililinaw yan sa mga teksto. Hindi ito para malaman ng Diyos kung ano ang pakiramdam ng pagiging tao. Alam na niya yon. Ito ay para malaman natin na alam niya. Ah, May malaking pagkakaiba, di ba? Sa pagitan ng isang boss na nagsasabing, I understand your struggles based on the data, at isang boss na bumaba sa production floor, nagtrabaho kasama mo, pinawisan, napagod, at pagkatapos ay sinabing naiintindihan kita. Sinong mas paniniwalaan mo? wow! Okay, yung pangalawa, syempre. So, ang pagiging tao niya ay isang radical na act of communication. Isang ebidensya. Dahil siya mismo naging tao, naranasan niya yung gutom, pagod, pighati, yung pagtataksil ng kaigigan, lahat. Kaya wala nang pwedeng magsabi na walang nakakaintindi sa akin. Kahit ang Diyos, hindi ako maiintindihan. Inalis ni Jesus yung argumentong yun. Eksakto. At ang papel na ito bilang tulay, hindi lang ito para sa mga tao, para ito sa lahat ng nilikha. Bilang parehong manlikha at nilikha, si Jesus ang nagsisilbing ultimate bridge. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay muling ikokonekta sa Diyos. Universal Reconciler. Pero
hindi lang naman siya human in name only, di ba? Sinasabi sa mga binasa natin na sinagad niya talaga yung human experience. Hindi lang yung pagkain at pagtutulog. Pinag-uusapan dito yung matinding emosyon. Oo, at detalyado yan. May mga sandali ng matinding pagdadalamhati, yung sinabi niyang, ang puso ko'y labis na namimighati hanggang sa kamatayan. Hindi yan simpleng lungkot, existential anguish yan. May pag-iyak sa harap ng libingan ni Lazaro, may banal na galit sa templo, at siyempre may kagalakan din. Naranasan niya yung buong spectrum. At kasama na rin doon yung tukso. Dito nagiging critical ang lahat, no? Kasi kung naging tao lang siya pero hindi siya natukso, parang nanonood lang siya, pero sinasabi dito tinukso siya sa lahat ng paraan, tulad natin. Ana, at dito nakasalalay yung pinakamahalagang punto. Tinuksor siya sa lahat ng paraan, pero may isang napakalaking pagkakaiba. Siya ay walang kasalanan. Sinasabi sa mga teksto na siya ay nagdusa, hinamak, itinuring na isang uod at hindi tao. Pero hindi siya kailanman nagkasala. Naranasan niya lahat ng bigat, lahat ng pressure nang hindi bumibigay. Sandali, paano nangyari yun? How can you be tempted in every way pero hindi nagkasala? Sa isip kasi ng marami, yung mismong tukso, parang may bahid na ng pagkakamali yun. Paano pinapaliwanag ng mga sources? Okay. So hindi siya naglalakad na parang naka-God mode. May internal struggle talaga. At yan siguro yung dahilan kung bakit napukaw ang pansin ko dun sa isang text na kahit siya ay anak, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Akala ko kasi bilang Diyos, alam na niya yun. Bakit kailangan pa niyang matutunan? Kasi yung pagsunod bilang isang Diyos na walang hanggan ay iba sa pagsunod bilang isang tao na may limitasyon, di ba? Yung pag-aaral na tinutukoy dito, hindi ito sa libro. Pag-aaral ito sa pamamagitan ng karanasan. Sa Gethsemane, di ba? Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngulit hindi ang kalooban ko kundi ang sayo. Yun yung climax. Ang katawan niya, yung emosyon niya, sumisigaw na huwag, pero pinili ng kalooban niya na sumunod. At sinasabi sa mga teksto, ginawa niya yun na may matinding pagtangis at pagluha. Hindi naging madali. Grabe. So, ang pagdurusa pala, ayon sa pananaw na to, hindi lang masamang bagay na dapat iwasan, kundi isang arena kung saan natututunan at naper-perfect ang pagsunod. Yun ba yung punto? Yun mismo. Yun ang nagtatakday ng haimbawa. Dahil siya ay dumanas ng tukso at pagdurusa ng hindi nagkakasala, nagpakita siya ng isang blueprint, isang huwaran. Sinasabi pa nga na kung walang pagdurusa, mahirap kontrolin yung mga pagnanasa ng katawan. Yun yung naging paraan niya para ipakita ang perfectong pagsunod. Okay, so nagdusa, sumunod, hindi nagkasala. Ngayon, ikonekta natin yan sa malaking payoff, yung paggapi sa kamatayan. Kasi sa unang tingin, parang ang layo ng koneksyon. Paano ang isang moral na state, yung pagiging walang kasalanan, ay may physical na epekto sa kamatayan? Dito napapasok yung pinaka-core ng teolohiya sa mga binasa natin. At nagbabangon ito ng tanong, ano ba talaga ang kapangyarihan ng kamatayan? Saan ito kumukuha ng lakas? Ayon sa mga sulatin, ang kamatayan ay may kapangyarihan lamang sa kasalanan. May isang talata na nagsasabing ang tibo o stinger ng kamatayan ay ang kasalanan. Parang bubuyog. Kung wala siyang tibo, hindi siya makapananakit. Wow! So, parang isang legal technicality. Kung wala kang kasalanan, walang jurisdiction sa iyo ang kamatayan. Parang ganun ba yung logic dito? Kasi kung oo, binabago nito yung buong pagtingin natin sa kamatayan bilang isang natural na proseso lang. Eksakto. Hindi lang siya natural na proseso. Isa siyang resulta, isang sahod. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil si Jesus, nabuhay ng perpekto, walang bahid ng kasalanan, walang maikapit sa kanyang kamatayan, walang legal na basehan para manatili siyang patay. Kaya nung namatay siya, parang sinubukan ng kamatayan na ikulong ng isang taong walang kasalanan, pero hindi nito kaya. Nasira ang rehas. So yung muling pagkabuhay, hindi siya magic trick. Ito yung logical, yung legal na resulta ng isang buhay na walang kasalanan. Iyon pala yun. At dahil ipinakita niya na posible ito sa isang katawang tao,
nagiging posible na rin ito para sa atin. Ganun ba yung koneksyon? Yun yung pangako. Ang mensahe ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagsunod sa kanyang halimbawa, yung tinatawag na pagpasan ng sariling krus, pwede ka na ring magtagumpay laban sa kasalanan. At kapag nagtagumpay ka sa kasalanan, nagtatagumpay ka rin sa kamatayan. Inalis ni Jesus yung timonga. Kaya para sa mga sumusunod sa kanya, ayon dito, ang kamatayan ay nawalan na ng kapangyarihan. Isa na lang siyang pinto, hindi pader. At lalong pang lumalalim yung usapan sa kamatayan, no? Kasi may distinction pa pala sa mga source texts, may peking kamatayan at totoong kamatayan. Nakakaintriga yan. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ito yung isa sa mga pinakamahalagang pagkakaiba na ginagawa sa mga sulatin. Yung peking kamatayan, yan yung kamatayang pisikal. Yung pagtigil ng tibok ng puso, paghinto ng paghingiya. Inilarawan ito bilang isang pagtulog lang para sa mga mananampalataya, isang pansamantalang stadyo. Okay, yun yung peke. Ano naman yung totoong kamatayan? Ang totoong kamatayan ay yung spiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ito yung ikalawang kamatayan sa aklat ng pahayag. Hindi ito tungkol sa pisikal na sakit, kundi sa permanenteng pagkahiwalay mula sa pinagmumula ng buhay, pag-ibig, lahat ng mabuti. Yun yung ultimate tragedy. Grabe yung pagbaliktad sa karaniwang pag-iisip natin, no? So, posible palang physically buhay ka, naglalakad, kumakain, pero spiritually patay ka na. At yung kinatatakutan nating lahat, yung physical death, pagtulog lang pala sa pananaw na ito, ang bigat nun. Oo, at dyan pumapasok yung parang paradox. Sabi roon, kung matatakot ka sa peking kamatayan, mararanasan mo ang totoong kamatayan. Ngunit kung ang kinatatakutan mo ay ang totoong kamatayan, mapagtatagumpayan mo ang peking kamatayan. Ulitin natin yan, medyo nakakalito. Kung takot ka sa physical death, mararanasan mo yung spiritual death. Kung takot ka sa spiritual death, malalagpasan mo yung physical death. Paano yan sa practical na paraan? Ganito yan. Kung ang pinakamalaki mong takot ay mamatay ng pisikal, gagawin mo ang lahat para maiwasan yan, di ba? Magsisinungaling ka para maligtas, tatalikuran mo ang prinsipyo mo, gagawa ka ng kasalanan para lang maprotektahan ng katawan mo. At yung mga kilos na yan, yan ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Ah, okay. Nahahantang sa espiritual na kamatayan. Ngunit kung ang kinatatakutan mo ay yung pagkahiwalay sa Diyos, handang harapin ang anumang pagsubok kahit pa kamatayang pisikal ng may pananampalataya. At sa paggawa nito, kahit mamatay ka man, mapagtatagumpayan mo ito dahil sa pangako ng muling pagkabuhay. At nagtatapos ito sa isang napakalakas na paalala. Kung walang kamatayan, walang muling pagkabuhay. Kailangan mong dumaan sa isa para marating ang kabila. Eksakto! Ang pagdaan sa kamatayan, sa pisikal na kamatayan, ang mismong mekanismo para sa bagong buhay. Hindi ito isang bagay na dapat iwasan, kundi isang proseso na dapat pagdaanan ng may pananampalataya. Kung gayon, ano ang kabuuan ng lahat ng ito? Matapos nating himayin, parang nabuo na yung kumpletong larawan, no? Kinailangan niyang maging tao para sa krus. Naging tao siya para maging tagapamagitan na tunay na nakauunawa sa atin. Naging tao siya para magbigay ng halimbawa kung paano harapin ang pagsubok. At sa huli, lahat ng yan humantong sa pagtalon niya sa kamatayan ng walang kasalanan para sirain ang kapangyarihan nito para sa lahat. Labas, ay ito. Ang pagiging tao ni Jesus ay hindi lang isang abstract na teolohiya. Ito ay isang practical, a very hands-on demonstration. Isang paraan para gawing personal, relatable at maintindihan natin yung plano ng Diyos. Ipinakita niya, hindi lang sinabi. At dito tayo iiwan ng mga sulating ito na may isang tanong na medyo hindi komportable pero napakahalaga. Ayon sa mga tekstong ito, ang pagdurusa ay hindi isang aksidente. Ito ang itinakdang landas tungo sa pagsunod at paggapi sa mga pagnanasa ng katawan. Paano nito binabago ang iyong pananaw sa mga paghihirap, malaki man o maliit, na personal mong nararanasan sa iyong buhay?